So yan na nga kumustahan tayo for today's video. Kumusta mga taga Luzon, lalo na sa may northwest side of Luzon ngayon dahil andyan pa rin yung bagyo sa inyong area of responsibility, no? Kumbaga sa inyong vicinity, sa may Vigan, Ilocos Sur, no? Bali, shout out sa inyo dyan mga taga Ilocos Sur, mga taga ano pa ba, no? Taga La Union, Pangasinan, taga Zambales area, no? So panigurado sa mga oras na ito ay meron pa rin sigurong kalat-kalat, no, or malawakang pag-ulan sa inyong lugar, sa inyong rehiyon at probinsya. So mag-ingat po kayo lahat dyan. So syempre sa mga nangungumusta naman sa Davao City, ito pa rin, no, napakaganda pa rin ang klima ho natin dito. Dito today, it's November 10. Ang oras ay alas 4:53 ng hapon, Lunes na Lunes. So ito ho yung view natin dito sa Victoria Plaza area, no. So yun na nga, bali ito ay kuha ho natin ng alas 4 ng hapon, November 10, Monday. So ano ba meron sa video na to? Wala lang, gusto ko lang ipakita ho sa inyo kung gaano kaganda ang lugar namin sa kabila ng dilubyong kinakaharap ng ating mga kabayan sa Visayas and Luzon. So syempre this video is not to brag but to inspired na kaya niya naman maging maganda ang inyong lugar sa kagaya sa ganda ng Davao City kapag hindi na kayo boboto, no, ng mga politician na hindi kagaya sa mga Duterte. Ibig sabihin, kung hahalal mo kayo ng mga mayor, governor and congressman sa inyong lugar, piliin ho ninyo yung mga taong merong mababuting loob, may awa sa mga mahirap, yung talagang may yung may diskarte kung paano ma-elevate ang buhay, no, ng kailang mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan naman sa mga poverty line, no? Or sabihin natin na poverty incidence, yung mga nakakaranas ng poverty incidence means poverty incidence. Sa mga hindi nakakaalam dyan, lagi ko binabanggit ho yan, sila po yung mga taong walang kakayahang mag-purchase, walang kakayahang mag-avail or bumili ng mga basic goods, basic necessities, which is foods, shelter, clothing, medicine, and education and medical. So yung mga tao na yon ay binungho sila sa below poverty lines, no. So meron tayong poverty, below poverty. So yun na yung pinakakawawa. So sila yung hindi makaka-afford ng mga basic needs and basic necessities. So ngayon, ang Davao City is maganda naman talaga siya, no. Like kahit saan mong anggulo tignan ang Davao City, no. Kahit maglakad ka sa pinaka center part, pinaka interior, yung pinaka syudad, no, mismo. Maglalakad ka sa kalsada, talagang makikita mo yung linis ng kalsada, linis ng mga tao, ganda ng lugar, wala kang makikita mga taong grasa sa gilid-gilid nakatambay na parang handang manaksak anytime, no, na gusto nila, lalo kapag hindi ka nagbibigay ng pera. Wala kang makikita mga rugby boys sa Davao City. So meron naman siguro, punta ka sa mga yung pinaka slums area, pero hindi ako sure kung may mga rugby boys pa rin bang nag-i-exist sa Davao City. Siguro meron nga, no, sa mga liblib na lugar, yung mga hindi pa natin napuntahan. Like, napuntahan ko naman lahat, mga kilometer 11, kilometer 10, kilometer 12, 13, 14, mga area na yan, may mga informal settlers kasi. So far wala naman ako nakita mga nagra-rugby, no, sa gilid ng madadaanan. Malinis pa. Pero ibig sabihin, ang ganda kasi ng isang syudad ay hindi lang siya sa yung forma, anyo, no, ng syudad, no, kundi talagang sa pangkalahatan na maganda siya, means good, means beautiful in the eyesight, no, parang ganoon. Hindi siya eyesores, parang ganoon. Wala kang makikitang mga tae, wala kang makikitang mga kalat sa kalsada kung saan, wala kang makikitang mga tambay, mga taong grasa, nagbibenta ng mga sigarilyo kung saan, na syempre pag may bintahan ng sigarilyo, doon din sisindi. So amoy usok, no, amoy nicotine. So walang ganyan dito sa Davao City. So ganyan ang yun ang ibig ko sabihin na maganda ang Davao City, kasi malinis at saka safety. Pangalawa naman na maganda, syempre yung topography ho nito, no, kapag nasa mga highland areas ka or nasa mga matataas na bahagi ng Davao City. So makikita mo yung downtown area of Davao City, and if you're from nasa Samal Island, Garden City of Samal ka, nasa isla, makikita mo rin talaga yung Davao City na ang ganda. Anyway, pero sa video na to kasi ngayon nakapokus or andito lang tayo naglalakwat siya sa parte ng Bahada area, no, sa Davao City. Like downtown area pa rin to, Poblacion District. Like marami dito mga establishments, no, mga restaurants, hotels, mga BPO, mga fast food restaurants. So kung mapapansin ho ninyo dito, malinis talaga siya, mapapublic man o private spaces
or private or public places man siya, talagang malinis ang syudad ng Davao City. Kasi nga unang-una, disiplinado ang mga tao. Pangalawa, hindi kurakot ang mayor namin dito. Bakit ko nasabi hindi kurakot ang mayor namin dito? Kasi yung budget na para sa mga naglilinis sa kalsada, para sa beautification, ay talagang naibigay ang tamang pera. For example, ito akin lang to ha. Example lang na figures. Sabihin natin 1 billion pesos ang budget para sa tagapaglinis, no? Tagapag-collect ng mga basura, pambili ng mga makabagong garbage trucks, mga pangsahod, no, sa mga street sweepers. 1 billion ang budget, for example. Hindi talaga binabawasan. Oo, like hindi nila kinakatan ng 100,000 or 1 million or 2 million, 3 million, no, para lang talaga makakurakot at ipambili ng mga sasakyan or panluho, no, mga luxury cars or mga luxury bags sa kanilang mga asawa. So dito sa Davao City, mga Duterte naman ang namin dito, mga politicians, no, yung mga leader. For example, si Mayor Basti Duterte. So siya yung mayor namin for 3 years na siya magmi-mayor. I mean 6 years, no. Magsi 6 years kung ano man ang kakaharapin or ano man yung magiging resulta kay Tatay Digong. Kung hindi man siya makakauwi sa Davao City na malaya, ibig sabihin kung talagang doon siya ikukulong habang buhay, well, wala, nakalungkot man isipin. Pero sige, dito tayo sa ating sa ating subject, na pag mangyari man yun na hindi makabalik si Tatay Digong sa Pilipinas na malaya, so ibig sabihin ho nun, si Mayor Basti ay magiging siya mayor for 6 years, no, kasi nga siya yung acting mayor namin dito sa Davao City. So hindi naman natin nabalitaan or wala naman talagang ginawang kalukuhan ng mga Duterte, no. Hindi sana ay yung kanyang misis or yung kanyang mga anak ay nakitaan natin ang maluho, napaka-lavish na lifestyle. So far wala, no. Kasi honest to goodness yung mga yan, trabaho na talaga inatupag nila. Paano mapaganda ang syudad, mapanatiling maganda at lalong mapapaganda pa. Paano mapanatili ang kaayusan at kaligtasan at mas lalo pang mahihigpitan, no, ang security. At kung paano mapayaman palalo, mayaman na ang Davao City, pero sobrang yaman na niya lalo ngayon, no, sa panahon ni Mayor Basti. Times 3 ang wealth ng Davao City compared sa time ni Tatay Digong and kay VP Sara Duterte. Although it takes 3 to tango, hindi na it takes 2, no. So it takes 3 to tango. Kung hindi dahil naman sa kay Tatay Digong ate VP Sara niya, hindi naman talaga din ganun ka yaman din ang Davao City, no. Kumbaga parang yung nasundan niya pinagpatuloy niya at mas hinigitan pa, parang ganun. So ganyan ka the best ang mga Duterte sa Davao City. Kaya maganda ang syudad namin, kasi kaya malinis, no, kasi hindi nga kurakot. Simpleng bagay, no, talagang nagagawa ng paraan na ma-maintain at mapa-improve lalo. So ganyan ka the best ang mga Duterte sa Davao City. Magalit akong magalit ang mga nanonood dyan, kasi puro ako Duterte, yun naman talaga totoo, no. Duterte na talaga nakakapagpaganda ng Davao City, nakakapagpaayos lalo at pinayaman ito. So ngayon, ang mga syudad ninyo, ako naman naniniwalang malinis din naman ang syudad ninyo, at saka maganda ang syudad ninyo. Yan nga lang, madumi, makalat. Makalat, madumi, maraming kawatan ng mga gobyerno, mga opisyalis ninyo dyan, mga kurakot. So dito sa Davao City, ang bisyo lang ng mga Duterte at mga kasamahan nila sa konseho ay ang magserbisyo, ganun, no? So trabaho na talaga sila dito, paano mapanatili ang kaayusan, kaligtasan, kabuhayan, kapayapaan, kagandahan ng Davao City at ng mga Davaoenyo. So ang ginagawa nila, inaatupag nila dito ay walang iba kundi yun lang. So ngayon, sabihin niyo sa amin, sabihin niyo sa akin, no, kung bakit niyo masabing hindi maganda ang Davao City. Mas maganda ba ang inyo? Siguro sa mga taga Iloilo City, aminin natin na maganda talaga ang Iloilo City. Malinis din. So sa corruption naman, hindi ko alam, pero I think parang hindi naman yata kurakot ang Iloilo City under kay Jerry Triñas. Kasi nga makikita mo naman talaga yung mga fasilidad nila, no, mga ganda, lalo yung mga parke nila. Pero the rest na Marikina, maganda ang Marikina, pero yung kalsada lang naman malinis sa Marikina, pero yung mga squatter area nila, meron yung Tumana. Shout out mga taga Marikina, alam ko yon, yung Barangay Tumana, Barangay Roosevelt, Barangay Malanday. Kasi dyan ako nakatira dati, matagal na yon, at dumadaan din ako. Although may improvements, siyempre Duterte effect nga, no. So talagang mas pinalawak yung mga kalsada, may mga build projects and flood control projects. Pero may mga pa rin, may mga lugar sa Marikina na yun na nga, hindi rin kaaya-aya, lalo na yung mga malapit sa ilog. Pero
Yung ilog na yun, I'm talking or I'm referring to year 2000, 2011, 2012. I mean 2011, matagal na yun. So nitong huli nung ako'y pumunta sa Marikina, nakita ko naman kahit paano may mga road widening na nagaganap pa. Maganda na rin. Pero yun lang, no, mababanggitin ko lang yung mga magandang syudad na puntahan ko so far. So sorry sa mga hindi ko nabanggit, maaaring nakaligtaan lang, pero it's Iloilo City, Baguio City, Marikina City, at saka yung Legazpi City ng Albay. Pero syempre yung mga hindi ko nabanggit, maaaring hindi ko pa napuntahan, kaya hindi ko na isali. So that would be all. Thank you for watching, no? So ito yung hitsura ng Davao City, dry and kalmado and fresh, diba? So hindi siya polluted, hindi siya basa sa ulan, mainit. So despite sa kinakaharap na bagyo sa Visayas and Luzon, Davao City nanatiling ligtas, walang baha. So salamat sa blessings, no, Almighty Creator. That would be all. Thank you for watching.